Dear Mama Colleen, meron po sana akong problem na gusto ko rin pong i-share dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Sana po ay mapansin niyo po ako because I really need advice po talaga. Wala lang po talaga akong mapag-openan. Openan? Mapag-openan. Bakit kasi mapag-openan? Wala lang po ako mapagsabihan ng problema ko po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lalaine. Mama Colleen, ako po si Lalaine. Nakilala ko po yung naging boyfriend ko before COVID-19. Una po, via online lang po kami nagkakilala. Hanggang sa napagdesisyonan niya na po na pumunta dito sa Pilipinas. Opo, ang boyfriend ko po ay isang AFAM. Sa pagstay niya po dito sa Pilipinas, hanggang sa naabutan po siya ng lockdown, nagsama na po kaming dalawa. Hanggang sa may nabuo sa aming pagsasama. Nagkaanak po kami ng nakarelasyon kong AFAM. Nakarelasyon, Mama Colleen, kasi ngayon ay hiwalay na po kami. Meron na po kaming bagong kinakasama. Ako po may bagong kinakasama at kahit din po siya ay meron na rin po siyang bagong kinakasama. Okay naman po kaming apat. Nakikita naman din po ng ex kong AFAM yung anak namin once a week. Kaso Mama Colleen, ang problema ko po is always niya pong sinasabi na gusto niya pa nga po daw ako. Oh, no! Gusto niya na bumalik sa akin at sa anak namin. Kaso lang Mama Colleen, ayaw ko na talaga pong bumalik sa kanya. Sa mga kadahilanan, nakakagagawan din po ng ex ko nung kami pa. Kaya lagi ko pong sinasabihan yung bagok niya na wag mag-alala kasi wala na akong balak bumalik sa ex ko. At Mama Colleen, masaya na din po ako ngayon sa bago kong kinakasama. Ang hindi ko lang po talaga maintindihan sa ex ko, pati sa pamilya niya, yung family po kasi ng ex ko ay hindi nila kinikilala yung bagong asawa ng ex ko. Alam mo po yung kahit sa Facebook po, nakablock yung bagong asawa ng ex ko sa Facebook ng nanay niya. Siyempre Mama Colleen, bilang babae, nasasaktan din po ako sa ganon. Kaya sa totoo lang, naguguluhan po ako ngayon. Hindi dahil sa gusto kong bumalik sa ex ko. Kasi alam ko po sa sarili ko na ayaw ko na po talaga. Kontento na po ako sa bago ko pong kinakasama ngayon. Yun lang Mama Colleen, bilang babae, naaawa ako sa kalagayan ng bagong partner ng aking ex. Sana po ay mapayuhan niyo po ako, Mama Colleen. At sana po mabasa niyo po ito on air. Kasi gusto ko rin pong marinig ng asawa ng ex ko po yung aking hinaing. Na again, wala siyang magiging problema sa akin dahil ang hangad ko lamang ay ang kasiyahan nilang dalawa. Thanks, Mama Colleen. Muli, ako po si Lalaine. Hindi ko totoong pangalan. Ito po ang aking kwento dito
sa Heart to Heart with Mama Colleen. And once again, yan po ang Heart to Heart na kwento nga po ni Lalaine dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ay nako, wala namang problema, Lalaine. Bakit mo binibigyan ng sarili mo ng problema? Una sa lahat, ano man ang problema ni girl sa kaniyang afam na ex mo na, wala ka nang kinalaman dun. Huwag ka na masyadong magpa-affected. Kung meron ka mang dapat na alalahanin yung anak mo, yung bago mong kinakasama. Kasi sa ginagawa mo, kahit sabihin mo sa akin na kontento ka na sa bago mong kinakasama, kahit sabihin mo sa akin na masaya ka na, alam mo, action speaks louder than words. Ibig sabihin, you're into this ex pa, ayaw mo lang aminin. Dinideny mo lang, ikaw mismo, kalaban mo sarili mo. Diba? Kasi kung talagang ex na, dapat deadma ka na, B. Hindi na yung porke, kasi babae rin po ako, parang I feel bad doon sa bago niyang asawa. Imaginein mo, syempre, ano yan eh, parang meron kang somehow tumaas yung ego mo. Alam mo kung bakit? Kasi feeling mo, which is totoo naman, feeling mo botong-boto yung pamilya ng ex-afam jowa mo sa'yo. Tapos negatron sila sa bagong asawa. 'Di ba? Una, kung ganun yung sitwasyon, okay na yun. Pero wala ka nang kinalaman doon. Oo, thank you. Dahil despite na naghiwalay na kayo ni Afam, love ka pa rin ng pamilya ni Afam. Hanggang doon na lang yun. Ngayon, it's up for the new wife kung paano niya tatrabahuhin na magustuhan naman siya ng pamilya ni Afam. Hayaan mo siya ang dumiskarte. Hayaan mo siya ang gumawa ng paraan para magustuhan siya ng pamilya ni Afam. Ikaw, siguro para makatulong, oo, kasi hindi pwede yung ikaw yung lalapit eh. Hindi pwede yung magchat-chat ka sa pamilya niya. Sorry, happy naman na po ako, 'di ba? Parang okay na po kami ni ex, naghiwalay kami ng maayos, tanggapin niyo na lang po yung bago niya. Huwag ka na lang magganun. Kasi kapag ginawa mo pa yun, edi lalong bibilib yung pamilya ni Afam sa'yo. Imbes na makamove on sila sa'yo, baka i-push pa nila si Afam na, huy, balikan mo talaga si Lalaine. Kasi napakabait ni Lalaine, 'di ba? So, ikaw na lang yung dumistansya. Ikaw na lang yung lumayo. Huwag ka na lang mag-message. Siguro, kung ginagawa mo pa ito, huwag ka na magparamdam sa pamilya ni ex-Afam. Para again, yun na yung paraan mo para matulungan yung bagong wife niya na matanggap naman siya. Kasi the more na nagpapakita ka ng kabaitan, yung boses ko, no? Nagpa-fade out yung boses ko ng kusa. The more kasi na nagpaparamdam ka, the more na nagpapakita ka na you're the angel, o diba? In this picture, the more na mahihirapan yung pamilya ni Afam na tanggapin na wala na talaga kayong dalawa. Oo. Feeling ko nga may contribution din yung pamilya ni Afam kung bakit parang si Afam gusto ka pang balikan eh. Oo, may feeling ko lang may influence yan na parang, ang bait-bait talaga ng ex mo, may anak pa kayong dalawa, magbalikan na lang kayo. So, ikaw na lang yung dumistansya, okay? Hindi mo na problema kung hindi siya, yung babaeng bago, hindi pa magustuhan ng pamilya ni Afam. Yun yung gusto kong klaruhin sa'yo. Huwag mong problemahin yung hindi mo naman dapat problema. Huwag tayong bida-bida! Bida-bida yan! Tapos na yung bida-bida role natin sa buhay ni Afam. Bida-bida yan! Oo, mag-move on ka na, mag-focus ka na lang sa bago mong partner kung talagang masaya ka. Huwag ka masyadong maapektuhan unless kaya ka naapektuhan kasi somehow you're feeling good. Diba? Somehow, sinasabi mo lang na kontento ka na sa partner mo ngayon pero deep inside, may konti ka pang nararamdaman kay Afam. Tama, mali! Violent reaction dyan, dali! Diba? Yun lang. Oo, hindi ko na pahahabain pa. Again, malinaw po, ito kung nakikinig na lang po yung asawa ni Afam ngayon, na ex ni Lalaine.
Kasi sabi naman niya dito, sana po mabasa nyo, ma-on air. Kasi gusto ko rin po marinig ng asawa ng ex ko po. Ayan. Kung nakikinig ka man ngayon, oo, sayong-sayo na daw si Afam. Masayang-masaya na siya sa bago niya. Kontento na daw siya sa bago niya. And number 2, gawin mo na lang yung lahat para magustuhan ka ng pamilya ni Afam. Pero siguro, you can do so much. Oo, hindi naman sobrang, kumbaga, wag mong pilitin din. Kasi sabi nga ang mangga, kapag kahilaw, maasim, kinain mo, maaasiman ka lang. Siguro may tamang panahon din talaga kung ginawa mo yung lahat para magustuhan ka ng pamilya ni Afam, pero ngayon hindi pa rin sapat. Let time. Kumbaga hayaan mo na lang yung time or dumating yung panahon na sila na mismo ang magre-reach out sa'yo. Basta ikaw, maging mabuting partner ka na lang kay Afam. 'Di ba? Ikaw, gawin mo ang lahat para maging okay kayo ni Afam. And yun, wag na lang tayo masyadong malungkot. Enjoy na lang natin yung moment natin na kasama natin si Afam. Pero alam mo, Lalaine, may mali ka rin eh. Gusto mo marinig to ng bagong asawa, tapos ni-reveal mo dito na gusto kang balikan ng Afam. Paano na? Anong iisipin ngayon ng bagong asawa? May ganun pala. May ganun na pala, ha? Kung ako yung bagong asawa, tapos narinig ko na gusto kang balikan nung partner ko ngayon, ay teka, sana di mo na rin ni-reveal, bakla ka. Okay. Pero hindi. Sa bagong partner, sa bagong asawa, kaya mo yan. Oo. Ano lang yan, madali naman silang lambingin. Lambingin mo lang yan. Basta darating din ang panahon na magugustuhan ka rin ng pamilya ni Afam. Siguro hindi lang ngayon, kasi bago pa lang, kumbaga, hindi pa sila over, kumbaga sa honeymoon, hindi pa sila over sa honeymoon stage nito ni Lalaine at ni Afam. But again, pag na-prove mo naman na ikaw na talaga ang bago at dapat natanggapin nila, eventually, magi-give in din yan. Alright? So once again, Lalaine, wala ka ng pake kung ano ang problema nila ngayon sa kanilang pagsasama. Again, mag-focus ka na lang sa buhay mo ngayon. Yes, ikaw good friend. You are a good friend to these two people. Pero okay na yon. Ipag-pray mo na lang. Ipag-pray mo na sana kung gaano ka kasaya, kung gaano ka kakontento ngayon, sana dumating din yung point ng life nila na ma-achieve nila kung ano yung na-achieve mo ngayon. Kung talagang mahal mo na yung bago mo, kung talagang kontento ka na, tuldukan mo na kung ano man yung meron doon kay ex-Afam. Pero syempre, yung sa anak, wag mo nga alisin yung karapatan. Tama yun, oo. Tama yun na may connection pa rin siya sa anak mo kasi after all, pwede naman kayo mag-co-parent eh. Oo, pwede pa rin kayong maging magkita para sa anak. Pero other than that, tuldukan na natin. Alright? In respect doon sa bagong kinakasama niya. Alright? So, maraming salamat, Lalaine. Maraming salamat at sana nasagot ng Mama ng Bayan ang iyong katanungan. And it's time para sa mga bebe ko, mga ka-winner natin na makisawsaw sa problema pinagdadaanan ni Lalaine. Mag-text lamang po sa 0977-7000-915. Mag-record ang iyong boses, i-chat mo ako sa DJ Mama Colleen, Colleen ang tamang spelling. Voice message, record your voice, ikaw naman na makisawsaw. Sa aking pagbabalik, babasahin ko ang inyong mga sausaw tungkol nga po sa pinagdadaanan ni Lalaine dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.